Marami ang nagsusubok na mag-freelancing pero hindi lahat tumatagal at hindi lahat nagsasucceed sa industry nito. Kasi freelancing, although it promise a lot of benefits like yung flexibility, andyan din yung independence, and also room for growth, they all come with a cost. Maraming challenges dito sa pag-freelancing. At kung meron ka itong mga key traits na itatakel natin sa video na to, I'm sure ma-overcome mo yung mga challenges na yan. At yung chances mo to succeed dito sa freelancing is siguradong magiging mataas. Dahil itong mga key traits na to, nakita ko rin sa ibang mga freelancers na successful. And also, in-apply ko rin to sa aking sariling freelancing career. So, yung unang key trait, you need to develop and establish an expertise. So to do that, kailangan mo muna mag-decide at pumili kung anong field ka mag-specialize in. So napakarami kasi ng freelancing field, no? Andyan sila copywriting, graphic designing, video editing, merong content writer, SEO, media buying, and etc. So tignan mo yung market, do some market research para malaman mo if magkano ba yung rates dyan, if yung main motivation mo is yung tumaas yung magiging salary mo. And also, pwede mong tignan yung mga ginagawa nila mismo sa actual work to see kung tingin mo kaya mo siyang gawin o makakahiligan mo siya. And most importantly, after doing your research, subukan mo. Kasi doon mo lang talaga ultimately malalaman at maiintindihan ng lubos na, hey, gusto ko tong ginagawa ko na to. Or, hey, hindi pala ito yung gusto kong gawin. So, try ko naman tong ibang industry. Let's say, ako tinry ko yung ghostwriting dati at na content writing. Talagang hindi ko siya gusto, no? So, right then and there, alam ko na hindi siya yung gagawin ko habang buhay. Kaya mas nag-focus ako sa ibang aspects ng SEO. Yung pag-write ng content, ina-outsource ko sa iba. And also, nag-focus ako sa iba pang gusto ko gawin like media buying. Pero hindi ko malalaman ang lahat ng yon kung hindi ko sinubukan. Bear in mind guys, na yung value kasi natin nandyan sa expertise natin. So dyan tayo binabayaran ng mga clients if we can deliver the service ng maayos. Pangalawang key trait, develop multiple skills. So once na ma-master mo na yung unang skill and then sa tingin mo you can take on another skill na, then do so. Kasi pag multiple yung skills mo, mas maganda yung pwede mong i-charge sa client. What do I mean? For example, ako, kaya kong gumawa ng website. And also, kaya kong magbato ng traffic sa website para mag-convert yung traffic na yon into actual leads. Kung ikukumpara mo ko sa isang freelancer, let's say, kaya lang niyang gumawa ng website, hindi niya kayang i-guarantee yung result na kaya kong i-guarantee. If that makes sense. Kasi ang guarantee ko na, yung website una-una, nabubuuin ko para sa client, sigurado ko na magko-convert. Kasi optimize na to convert yung website dahil naiintindihan ko yung traffic na ibabato ko. So kung ikukumpara mo ako dun sa freelancer na kaya lang niya mag-develop ng website, magkaiba yun. Kasi pag kausap niya si client pa lang, hindi niya kayang i-guarantee na magko-convert yung traffic. Kasi wala naman siyang experience sa media buying or SEO. Nagigets nyo? Ito yung dahilan kung bakit din yung copywriting is one of the highest paid. Sinasabi, di ba, nung ibang mga nagtuturo, it's one of the highest paid na skill. Totoo yan. Kasi yung copywriting, you can guarantee the actual result. Halimbawa, pumasok ka, kausap mo si client, ino-offer mo yung copywriting, hey, client, pagka ako yung kinuha mo, from your existing copy, for example, na 1% yung conversion, I will guarantee you na magiging 1.5 at least yan. Pero to be honest, sa tingin ko, kaya nating matarget yung 2% conversion rate. So, dodoble yung conversion rate ni client. So, meron kang ganun na direct guarantee. So, in the same way, pag multiple yung skills mo, mas madami at mas maganda yung kaya mong i-guarantee. Third key trait, kailangan matutunan mo kung paano makipag-negotiate sa mga clients. So, client negotiation skills. Dahil dito, since binebenta nga natin yung mga serbisyo natin, kailangan alam mo kung paano magbebenta, alam mo kung paano makikipag-uusap, alam mo kung paano ka magre-rebat, alam mo mag-handle ng objections ng mga clients. So, yan ang difference, guys, ng isang freelancer na, let's say, sobrang galing niya. 10 out of 10 siya dun sa expertise niya. And then, si freelancer B, let's say, 7 out of 10 lang yung expertise niya. Kaso, sa client negotiation skills,
9 out of 10 siya. Ito naman si freelancer A na sobrang galing sa client negotiation skills niya is, let's say, 4 out of 10 lang siya kasi masyado siyang mahiyain for some reason. So sa tingin nyo, sino yung mas malaki yung magiging potential na earnings? Sino yung kaya mas mag-close ng clients? Di natural si freelancer B, di ba? So, ganyan ka-importante yung client negotiation skills. Ngayon naman, kung nagwo-worry kayo, paano yun? Introvert ako masyado, hindi ko trip yung sales. So, kung trip mo na lumaki yung kita mo, baka close na mas maraming clients, then, kailangan mo i-develop yan. Pero kung hindi mo goal yan, baka hindi para sa yung freelancing. Pag-isipan mo mabuti. Kasi nagbebenta tayo dito. Ano yung binebenta natin? Yung skills and expertise natin. Yung services natin. And trust me, ayaw na ayoko yung skills na yan. Ayaw na ayoko yung sales kasi I'm very introverted. Like many of you guys siguro, no? Pero because nakita ko to sa iba na nag-succeed and I understood na kailangan ko rin siyang gawin sa sarili ko, tinry ko talaga siyang i-improve. I bought books, I read books, nag-subscribe ako sa mga iba't ibang mga sales guru, and psychology. Isa dyan, sila Ramit Sethi. Isa pa na pina-follow ko noon, si Alex Becker, yung isa sa mga owners ng Hyros. Dating SEO guru yan. So, ang dami kong natutunan sa kanya about negotiation and sales. So, no excuses for me and I'm sure na kung kinaya ko na sobrang introverted, sigurado ko mas kakayanin mo. Last key trait, so kailangan marunong ka mag-generate ng sarili mong leads. So maraming ways to do that. Andyan na yung very conventional na sa freelancing websites like Upwork, OLJ, freelancer.com. So pwede kang mag-client hunting dun. Pwede mo rin gawin yung cold email, cold DMs. So you will be connecting sa mga ICP mo o ideal customer profile kung tawagin. By the way, let me know if you want me to discuss some of those, yung mga technicalities nun like sa cold email, paano yung ginagawa nila, paano nila kinukuha yung leads at yung ICP nila. I-comment nyo below kung gusto nyo yan at gagawa tayo ng video about that. Pwede ka rin mag-push out ng content sa social media para magkaroon ka ng mga inbound leads, meaning yung mga clients na yung magtatanong about sa services mo. And pwede rin yung SEO route if medyo introverted ka, mas gusto mo nagsusulat lang, yung nasa back-end ka lang. Yes, pwede ka mag-push out ng mga blog and i-SEO mo siya. Basta sa suma total is you need to find a way, kahit ano doon, kahit dalawa o isa doon at least sa mga sinabi ko para makapag-generate ka ng sarili mong leads. Kasi by doing so, diyan ka lang magkakaroon ng continuity at diyan ka lang makakapag-scale. Pero bear in mind na kailangan meron ka ng lahat ng key traits na yan for you to be able to scale. So guys, hopefully nakatulong ang video na to sa inyo na mag-succeed kayo sa inyong freelancing journey. Again, lahat ng nakita ko na nag-succeed sa industry na ito, meron lahat ng key traits na yan. So make sure, pagka na-recognize mo na medyo kulang ka sa certain traits, make sure to work on it. If you find this helpful, paki-like mo naman ang video na to. And if you have any questions or suggestions, do comment them below. And for more tips about freelancing and digital marketing, consider subscribing.